Magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Update po tayo sa Kim Pao ganap at iba pang showbiz ganap sa ngayon. Ayon po sa ating legit na sources guys ay talagang pinakita na nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu yung tinatawag na talagang sila na. At hindi lang sila na kasi aminado naman na sila na malapit na yung kanilang kasal. Pero hindi naman po yan ibig sabihin na sinasa publiko na po nila. Ay just a matter of fact na sabi ng aking legit na sources ay dahan-dahanin daw nila lahat. Para sa ganun ay hindi daw, kumbaga, iwasan lang daw nila yung mga bashers dyan na gumagawa ng sarili nilang rason para daw sa kanila. At alam naman din natin, pag yung mga malapit na yung mga engagement at sa mga kasal sa Paolo, sa Kim Pao ay ang dami talaga mga bashers dyan na nagbabas sa kanila. Simula nung nagsabi tayo na nag-usap na sila about sa kanilang mga engagement at sa kanilang mga kasal, ay ang dami talagang nambas sa Kim Pao. Kaya ang sabi ng aking legit na sources ay dahan-dahanin daw nila para sa ganon, yung mga bashers po ay maintindihan nila kung bakit hindi pa nila sinasa publiko sa ngayon yung kanilang plano guys. Kaya sana naman sa mga Kim Pao fans dyan, alam kong naiintindihan ninyo yung sitwasyon ng Kim Pao at alam ko din po na kayo ay nakakaunawa sa kanila. Kaya nga po ako na po yung nagpapasalamat sa inyo dahil nakakaunawa kayo sa sitwasyon. Alam ninyo na hindi naman basta-basta ang pag-amin sa publiko. Okay guys. Okay guys. Ito na naman tayo sa Kim Pao. Alam mo si Paolo Avellino guys is, di ba nag-start na yung kanilang shooting sa My Love Will Disappear. Ngayon nakita, parang kumbaga ba, may kakaiba daw na napansin yung mga netizen kay Paolo Avellino that time. Dahil nga po, parang si Paolo kasi is, nawala kasi si Kim Chiu. Wala kasi si Kim Chiu sa eksena. Tapos panay daw ng lingon-lingon niya sa eksena dahil nga hindi daw siya mapakali. Dahil iba daw yung kanyang ka-eksena that time. At yung ka-eksena niya is parang yung extra-extra lang daw ba. Ngayon, sobrang lingon at nakatingin daw kay Kim Chiu. Patingin-tingin daw kay Kim Chiu. Parang kumbaga may ibig sabihin yan sa mga netizen. Hindi daw talaga mapakali si Paolo Avellino hanggat hindi daw niya nakikita si Kim Chiu guys. Yan yung katotohanan dito. Kaya sabi ng mga netizen sa atin guys na iba pa rin pag magkasama sila sa set dahil pag magkasama daw sila sa set ay todo bigay daw si Paolo Avellino at yung talagang nakafocus at kapag nandyan pagkatapos daw ng set, siyempre, inaalalayan ni Paolo Avellino si Kim Chiu and at the same time, ganun din po si Kim Chiu kay Paolo Avellino. Yung halos daw lahat ng mga gamit ni Paolo is kilalang kilala na ni Kim Chiu sa ngayon at kabisado daw niya po.
Kaya yun po yung mga guts or yun po yung mga dahilan or rason kung bakit ang mga netizen po ay tinatanong sa akin kung sila ba ay nagli-live-in na. Pero hindi ko pa naman po yan natanong sa mga legit na sources natin dahil hindi pa kasi alam ng legit na sources natin kung talagang sila na po ay nagli-live-in. Dahil sabi sa akin ng mga legit na sources ko at sa mga staff na nakasama po nila sa shoot, ay talagang yung mga gamit daw ni Paulo Avellino sa shooting ay si Kim Chiu na daw yung naghahawak, si Kim Chiu na daw yung as in guys, in short ba, kabisado na ni Kim Chiu yung mga gamit ni Paulo Avellino. May mga time pa daw po na di ba nasa third day na shooting na po nila. Yung third day na shooting po nila is may time ata na may hinanap ata si Paulo Avellino na gamit niya na hindi daw niya alam kung nadala niya, and then nadulas si Paulo Avellino na tanungin ko si Kim baka nadala niya. So parang kumbaga ba sa atin ba? Parang nasa isang bahay na sila eh. Bakit kabisado na ni Kim yung mga gamit ni Paulo Avellino, di ba? Kung sa atin lang bilang isang Kim Pao, solid Kim Pao ba, maiisip mo ba yung mga bagay-bagay kung ikaw ay hindi popular sa mga ganun at hindi mo mahal yung tao, di ba? Hayaan mo lang siya at she's the one to prepare his things dahil siya naman tong may-ari nito, di ba? That's the point that why always netizen asking us kung sila po ba ay nagli-live-in na or ano ba yung mga status nila. Kasi nga, they are preparing for the big event. And now, kabisado na ni Kim Chiu yung mga gamit ni Paulo. Ano pa kaya yung mga sequel na malalaman natin sa kanila? Kaya nga, pati rin nga ako guys naguguluhan din paminsan-minsan dahil hindi naman natin sila madirect na tanungin ng ganun, kundi dadaan po tayo sa kanilang mga kaibigan na matalik para malaman din po natin kung ano talaga yung status nila. Okay, right. Eto na naman, makinig po tayo dito. Itong pinaka-legit na sources natin guys. Ang sabi nito sa atin legit na sources guys is parang mag-vacation nata sila Paulo at saka si Kim Chiu sa ibang bansa. I don't know if that is looking for the location kung sa kanilang big event. Kasi may gaganapin silang big event guys. And then, we don't know if that big event is yun na yung sinasabi natin na grande ba? Grandeng engagement or grandeng kasalan or preparation. Kasi, ang sabi daw ng mga related kay Kim Chiu is magte-take vacation daw sila pero they are not sure kung saan bansa ito dahil nga po pagkatapos daw ng kanilang shooting ay napag-isipan daw ng dalawa na magbakasyon sa ibang bansa at iyon ay hindi pa yan kumpirmado mismo sa kanila kundi yan po ay nabanggit lang po nila sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang mga management. Kaya nga po yung sabi ng kaibigan niya sa amin na hindi pa daw sila nakapag-decide kung saan bansa sila mag-vacation. Kasi nga, parang iniisip daw nila na pag mag-decide daw sila sa ngayon at hindi pa sila nakabili ng ticket, baka mag-change mind daw sila. Kaya hindi pa tayo sigurado kung saan bansa. Pero, sure na sure po tayo na sila ay magbabakasyon. Kaya nga po, dito natin makikita talaga na 100% may patutunguhan talaga ang Kim Pao. At 100% may ending talaga ang ating idolo sa buhay, guys. Sa mga senior citizen po dyan na nag-a-update sa akin at tinatanong din po kung ano na yung update sa kanilang kalagayan sa ngayon dahil sila din po ay nag-aabang sa inyo at ang sabi po sa akin ay they are okay na wala na yung tampuhan sa kanila. Kasi inayos na ni Paulo Avellino yung tampuhan Ang pag-ayos kasi ni Paulo Avellino sa kanilang tampuhan guys,
Sa mga nag-update sa kanilang tampuhan na vlog ko yesterday, is talagang pinakita ni Paolo Avellino kay Kim Chiu yung sincerity niya. Sincerity for everything, na pinakita niyo katotohanan kung sino talaga siya, at yung tampuhan na yun, yung hindi pagsundo ni Paolo Avellino sa kanya, is ginawa naman lahat ni Paolo Avellino ang kanyang makakaya. At hanggang sa ngayon po ay okay na sila sa awa ng Diyos, at yun po ay pinatunayan naman ni Paolo Avellino sa publiko na okay naman na sila. Kasi in the set naman po is talagang focus na focus silang dalawa, at makikita mo dun yung kilig factor nilang dalawa. Kaya sa mga kwan dyan, sa mga netizen po dyan na nagsusubaybay sa ating mga vlog, is maraming salamat guys. At sa mga seniors, especially po, mention ko yung mga seniors dyan. Dahil kayo po yung palugid na sumusubaybay sa aking content. Maraming salamat po. Isang malaking biyaya na din po yan, yung pag-update nyo po sa akin at pag-comment nyo po, paki-subscribe na din po yung aking content, para sa ganun po ay isang malaking tulong na din po yan para sa akin. Shout out po tayo sa mga commenters natin dyan na napaka-positive at tinutulungan sila Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang mga idea at opinion para magkaroon din sila or malinawagan din sila sa kanilang mga gawin sa buhay guys. Kasi yung mga opinion po natin dito is napaka-importante po, yung mga comments natin. Dahil alam nyo guys, kapag tayo ay nagko-comment sa kanila, may mga time din kasi na hindi rin nila kasi alam yung kanilang ginagawa. Kumbaga ba is they are asking for help for us, na kailangan mag-open up tayo sa kanila to let them know we are concerned to them. Kasi imagine mo na lang to ay yung pag-endorse ni Kim Chiu at yun ay nakinig sa atin. At hindi lamang po yan, sana naman tayo mga netizen dyan, mga supporters natin, ay hayaan po natin sila din na magbigay din sa atin ng mga sarili-sarili nilang opinion. Kasi pag magbigay ka din ng sarili ng opinion, is isang malaking tulong na din po yan para sa kanila. Kaya dito natin makikita yung pagkasolid natin at pagkaloyal natin po sa Kim Pao Tambalan. Okay guys, dadako na naman po tayo sa ating blind items for today. Alam pong ito yung pinakaabangan nyo sa lahat, ang blind items natin for today, na kung saan ay binitiwan na ni Kim Chiu yung isang management. Binitiwan, ibig sabihin ay hindi na siya nakipag-collaborate dun, dahil ayon sa ating mga legit na sources po ay may tinatambal pala kay Kim Chiu that time. May gusto silang ipatambal kay Kim Chiu. Pero ayun nga po, yung gusto na lang ipatambal kay Kim Chiu is si Gerald Anderson guys. Kaya pala ganun mag-react yung babae ni Gerald Anderson. Dahil nga pala may linuluto na naman silang tambanan about kay Gerald at saka si Kim Chiu guys. Pero ang sabi naman ni Kim Chiu is bibitawan daw niya yung management na yon, yung director na yon or yung manager na yon, dahil hindi pa daw panahon o hindi pa daw panahon para gumawa daw sila ni Gerald Anderson ng movie na bago. Kasi nga po, kaka-start pa lang ng shooting ng Hello My Love Disappear, and then pressure na ang Kim Pao sa ngayon, and then may isang management kasi na lumapit kay Kimi. Kasi you know guys, ito kasi yung strategy nila strategy sa showbiz ba. Kapag yung isang artista kasi is very trending at viral yan, lalapitan talaga ng management niyan, dahil gusto nila magkaroon ng collaboration at yun ay magtre-trending din sila. Kapag halimbawa si Kimi ay tumanggap ng project sa mga ibang management, yun yung tinatawag natin collaboration at iba yung leading man niya dun. Yun yung collaboration. Kasi nga po, kaya hindi daw tinanggap ni Kimi ito dahil baka maguguluhan daw yung mga netizen at hindi pa daw siya ready na makipag-collaborate kay Gerald Anderson sa yun. Which is, that is very true, and that is a good decision, Kimi. For me, para sa akin bilang isang taga-subaybay ng Kim Pao is
Napakaganda at masaya ako dyan na opinion ni Kimi dahil inisip niya talaga kung ano talaga yung patutunguhan ng dalawa. Inisip niya talaga kung ano yung magiging sitwasyon ni Paolo Avellino at hindi makasarili si Kim Chiu. Kumbaga ba is iniisip niya lahat kung ano yung magiging side effect ang kanyang pagiging decision dyan na tama. At yung decision niya naman is very, very correct. Tama talaga. Kasi nga po, for the sake of that project only na sabi nga nila, malaki daw yung give, malaki daw yung ibibigay, parang ganun. Pero were in fact na kahit malaki naman yan kung yung satisfaction ng mga audience or yung mga sumusuporta sa kanila is hindi sila satisfied kay Gerald na kalingding lead niya is babagsak at babagsak pa rin yung kanilang movie, guys. Kaya tama na yung ginawa ni Kim Chiu na nag-refuse siya sa isang management para sa ganun ay malalaman at malalaman din nila na hindi pa siya panahon, hindi pa papanahon para makipag-collaborate kay Gerald Anderson. It doesn't mean na hindi pa siya nakamove on sa issue, guys, pero hindi pa talaga panahon para sa kanilang dalawa na mag-collaborate. Maybe it took how many years first before they can undergo that project again. Pero as of now, dahil nga maputok ang Kim Pao, of course, mag-focus si Kimi sa Kim Pao Tambalan. At kabago-bago lang na nagpirma si Paolo Avellino ng kontrata eh. At yun ay permanent na silang tambalan. Kaya nga po, ang laki ng respeto ni Paolo Avellino kay Kimi dahil sa kanyang napakagandang decision at that is a perfect for them na mag-decide kung ano talaga yung, kung sino or ano talaga yung kanilang decision or kung sino talaga yung kanilang mai-prepare. As long as their management asks them to collaborate with that manager, eh alam naman ng mga management na hindi pa ready si Kimi kay Gerald Anderson as of now. Kaya nga po, umiwas si Kimi sa mga issues about kay Gerald Anderson dahil ayaw niya na masabihan na masabihan or mabash siya dahil yung nangyari nga sa kanilang issue is till now hindi pa open yung mga netizen or yung mga bashers na intindihin ko ano yung situation ni Kimi sa ngayon. Kasi si Kimi kasi yung naiipit, guys, kung tutuusin natin na si Kimi yung naiipit sa dalawang tao, which is nananahimik na si Kimi pero yung talagang bashers talaga yung nag-uudyok ba na o ganito o ganyan. Gumagawa sila kasi ng sarili nilang way o sarili nilang dahilan para si Kimi is ma-spread out sa stress and anxiety. Kaya nga tayo ay andito para suportahan natin ang Kim Pao para po sa suporta natin kay Kim Pao at para po mabigyan po natin ng kalinawan ang lahat, guys. Heto tayo, magbasa po tayo ng mga comments kung saan po ay si Madam. Hello ma'am, good afternoon. I know that you are proud of being a solid Kim Pao and I know that you are very restricted and you are so very updated about Kim Pao. I salute you to be one of the content creator at ito ay sinishare po namin dito sa California dahil lahat po kami dito ay nakasubaybay sa iyo. And thank you for updating us and hopefully Kim and Paolo will not separate because many showbiz love team are separated because of the buzzers and some of the issues that they can face it by themselves. Thank you and God bless. Wow, no, wow. It's a nice idea, madam. It's a nice message for me because you are appreciating my content and you are updated also in my content. Salamat po sa lahat-lahat. I know that they have the good ending and hopefully they cannot separate it. They will be or cannot be. Okay, kaya hindi po natin hawak ang mundo at hindi po natin hawak ang kanilang puso din. And that's all, and this is for all of my content. Hanggang dito na lang po ako. Huwag nyo na din po kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share din po sa aking content. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.